Once again, welcome po sa ating mga bisita. And muli, binabati ko lahat ng nanay, lahat ng tatay na nanay, lahat ng tita na nanay, lahat ng mga tumatayong nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. We are so blessed na naging party kayo ng buhay namin. And we are so happy na kasama namin kayo ngayon sa family ng OCWMMI Pampanga. Happy Mother's Day po. Saludo po kami sa inyong sipag, tiyaga at dedikasyon. Amen. Good morning po mga kapatid. Good morning. Ang dami natin. Mukhang kailangan pa nating magpausog ulit ng church. And praise God at medyo humuhupa na yung init, ano? Yan. So, today, magpapatuloy po tayo sa ating series na pinag-aaralan. Pero bago po ang lahat, as always, let me give you some few reminders to please always silence your phone. Amen? Amen. Silence po natin ang ating phone. Kung hindi naman po importante, wag i-silence naman po lang po muna natin. Kung may importante po kayong call na na-anticipate, pwede naman po sa likod po muna tayo and sagutin na lang po natin sa may labas. Amen? Pero pwede nyo pong gamitin ang phone nyo para pang picture natin ng ating mga words of God na ipa-flash and pakipost na rin po sa Facebook. Amen? Amen. And syempre, as always, please get your pen and your notebook. Kunin na po natin ang ating mga panulat dahil mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. And of course, don't forget to invest and invite sa ating gawain. Always invite souls for Christ. And lastly, watch our online broadcast every Sunday at 8 a.m. and every Wednesday at 6 p.m. Para po sa mga mahal natin sa buhay, kapamilya na hindi makaka-attend sa church physically, live po tayo, pwede po tayong manood. And binabati ko po lahat ng ating online viewers. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng Diyos. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Kung handa na po tayo, sabay-sabay po muna tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Hallelujah. Amen. Say it every day, pagising pa lang. Amen. At hayaan nyo ang pagpapala ang humabol sa inyo. We are not just blessed, we are super blessed. We are not just happy, we are happier than happy. Yeah. So, magpatuloy na po tayo sa ating series for the month of May. Follow the example of Christ. Yan. Part number 2 po tayo at ang topic po natin ngayon is Follow me as I follow Jesus. Yan. Follow me as I follow Christ. Sabihin nga po natin sa katabi natin, follow me as I follow Christ. Yan. Di ba parang ang bigat sabihin? Di ba? Parang follow me as I follow Christ. Parang ang bigat. Parang sino ba ako para sabihin yon? Pero ganito po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Yeah. Follow my example as I follow the example of Christ. Yeah. So tanong, bakit po ba ito nasabi ni Paul? Silipin po natin ang konteksto mula sa verse 31 ng previous chapter. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa? So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Do not cause anyone to stumble, whether Jews or Greeks or the church of God, even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Yan. For the context lang po, ang nangyayari po kasi dito is Paul is giving an example. Paul is offering instruction sa mga taga-Korinto sa usapin ng pagkain. Yan. Ano ba ang pwedeng kainin? Ano ba ang hindi pwedeng kainin? Because they are eating foods that are sacrificed to idols. And just for more context lang po, ang city po ng Corinthians, ang lugar po ng Corinthians, kumbaga,
sa atin, para siyang Kalakhang, Maynila. May diverse culture po doon. Iba-iba ang kultura nila. Kaya what may be deemed acceptable to others, pwedeng hindi acceptable sa iba. Kaya nagtatalo-talo na sila. Pero ang issue po dito, hindi po yung uri ng pagkain. Ang issue po dito na pinupunan ni Paul ay yung attitude ng mga Christians towards one another. Kasi nagtatalo-talo na sila eh. Ano ba yung tama? Ano ba yung dapat kainin? Ano ba yung hindi? Kaya naman Paul responded to them. Follow me as I follow the example of Christ. Follow me, Paul says, sabi niya, as I follow Christ. That's a bold statement, di ba? Ang tanong naman ng marami dito, why wouldn't Paul just say, follow Christ, di ba? Some might even say na parang ang yabang naman ni Paul sa parte na to, di ba? So, let us answer how can Paul make such a statement. Here is the reason. Galatians chapter 2 verse 20 provides us some insight into Paul's thinking. At ganito po ang sabi, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, nung sinabi po ni Paul na follow me, he is really saying na follow Jesus. Bakit? Dahil nga as a follower of Christ, hindi na yung mga gawi at kagustuhan ni Pablo yung sinisunod niya, kundi yung way of living and yung will ni Lord sa kanyang buhay. Amen po ba ron? Amen. So mga kapatid, here's a question. What would you do if isang araw, puntahan ka ni Jesus mismo sa iyong trabaho, sa iyong school, sa bahay habang naglalaba, sa tindahan mo, sa business mo, at sinabi sa iyo, anak, follow me. Susunod ka ba? Amen. What would you do if Jesus Christ Himself stood before you in this church? Yan, biglang tumabi siya sa kaliwa or sa kanan mo, right at this very moment and said, follow me. Well, let me tell you this mga kapatid, at this very moment, Jesus is here and is knocking at the doors of each and everyone's heart and is saying, come, follow me. Ang tanong, will you say yes and follow Jesus? Amen. So today, we will talk about what does it mean to follow Jesus. Pero before that, let's set things straight muna. Let me first tell you what following Jesus does not mean. Kasi akala natin, dahil ginagawa natin yung mga bagay na to, sumusunod na tayo kay Jesus. So number 1, following Jesus doesn't mean just going to church. Yan. Hindi sapat para masabi mong isa kang follower ni Christ or Christian, di ba? Dahil sabi natin nung nakaraan, anong tawag sa mga follower ni Christ? Christian. Yan. Christians. Yan. Hindi Noranians. Yan. So you can go to church and not be a follower of Christ at all. Matthew chapter 7 verse 21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Pero sino daw? But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Yan. Hindi porket nasa church ka, langit ka na. Amen? Sabi nga, di ba, hindi lahat ng nasa garahe ay kotse. Yung iba, minsan, yung laman ng garahe ay sila mingming. Di ba? O yung mga fur baby natin. Di ba? Amen. Going to church is not the same as following Jesus. Amen po ba ron? Amen. Paano mo malalaman? Kayo po ng Diyos ang nakakaalam. Hindi ko po pwedeng sabihin sa'yo na, brother, ligtas ka na. Hindi nyo rin po pwedeng sabihin na sigurado na kayo na ligtas ako. Pero ako, sigurado ako. Bakit? Because I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Amen? Amen. Yun lang naman ang paraan, di ba? Paano ka mapupunta sa langit? Dahil ba mabuti ka? Hindi. Dahil tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen?
Amen. And if you truly, truly accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, then kapatid, ligtas ka na. Again, hindi ako ang magsasabi, hindi si pastor ang magsasabi, hindi si brother ang magsasabi, hindi si sister ang magsasabi, ikaw at ang Diyos mismo ang makakapagsabi kung tunay bang ikay ligtas na. Amen? Amen. Kaya nga sabi ko sa youth nung mga nakaraan, kaya tayo sumasabay kapag ka nagpa-pray ng prayer of salvation. Kasi para sigurado, di ba? Okay na yung sigurado, sumabay ka ulit kaysa hindi ka pala sigurado. Amen? Amen. Sabi nga natin, hindi porket sumabay ka sa prayer of salvation, ligtas ka na. Only when you mean it. Kaya kapag ka may nagpapa-pray of salvation, kung di ka sigurado, sumabay ka. Mainam na yung sure, bahala ka, baka maiwan ka. Amen? Amen. Yan. So, again, hindi porket nasa church ka, ligtas ka na. Yan. Going to church is not the same as following Jesus. Isa pa, you cannot say that you are a follower of Christ or Christian ka kung tuwing Sunday or tuwing Wednesday ka lang sumusunod sa Kanya. Being a Christian is a way of life. When you decide to follow Jesus, it's either yes or no lang. Hindi pwedeng isagot na, sige, Lord kita kapag Sunday. O sige, sama na natin yung Wednesday. Hindi ganon. It's all or nothing. It's either Jesus is Lord of all or not at all. Amen? Amen. Following Jesus does not mean, following Jesus does not mean just going to church. Yun po yung una. At pangalawa, following Jesus does not mean just believing in who He is. Yan. Malaki po ang pinagkaiba na naniniwala ka lang na may Diyos kaysa kinikilala mo ang Kanyang pagka-Diyos. Kasi kung kilala mo ang pagka-Diyos ni Kristo sa iyong buhay, then susunod ka sa Kanya at sigurado. Ito naman yung sigurado. When we follow Jesus, blessings will also follow us. Amen? Amen. Tingnan po natin yung James chapter 2 verse 19. Yan. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. So, even the demons believe. Kahit yung mga demonyo naniniwala na may Diyos. Yan. Diba? Kaya hindi sapat na naniniwala ka lang na may Diyos para sabihin mong sumusunod ka sa Diyos. Kailangan kinikilala mo ang Kanyang pagka-Diyos. Amen? We have to understand that following Jesus is not just about going to church or knowing that He is God. So what does it mean to follow Jesus? Ayan, silipin na po natin. For those first disciples, yung mga nauna, following Jesus meant literally and physically living where they were and following Him wherever He went or He goes. Yan. Kasi nandun pa si Jesus. Kaya literal, kung gusto mo siyang sundan, to be a follower of Christ, sundan mo siya. Ganito po ang ginawa ng magkapatid na Peter at Andrew, pati na rin sila James and John. Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Yan. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, and they were fishermen. Verse 19, "Come, follow me," Jesus said. And anong ginawa nila? "And I will send you out to fish for people." Anong ginawa ng magkapatid? At once, they left their nets and followed Him. At once, binitawan nila ang kanilang net. Next, verse 21. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. Anong ginawa nila? And immediately, they left the boat and their father and followed Him. Ayan. Peter and Andrew immediately left their nets and followed Him. They literally left where they were and walked with Jesus. James and John did the same thing. Immediately, they left the boat and their father and followed Him.
Ganito din po ang ginawa ni Matthew sa Matthew chapter 9 verse 9. Wala po dyan. Kayo na lamang po ang magbasa. He got up from his tax collector's office and walked after Jesus. Yan. Mga kapatid, kung titignan natin, hindi basta-basta yung iniwan ng mga disciple na ito. Kasi kung fisherman ka dati, may sarili kang bangka, mayaman ka, hindi ka basta-basta. Amen? Pero nang ginawa nila, pagtawag sa kanila ng Diyos, immediately, sumagot sila. Iniwan nila yung ginagawa nila at sumunod sila. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Ganito dapat ang response natin kapag tinawag tayo ng Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Walang wait. Wait lang, Lord. Tapusin ko lang po itong ginagawa ko. Lord, check ko lang. May need pa yata akong gawin eh. Wait lang, Lord. Pasa ko lang po yung project ko. Wait lang, Lord. Tatrabaho pa ako eh. They immediately left what they are doing and followed Christ. Diba? Walang wait lang. Walang sandali. Walang confirm ko lang, Lord. All of these men literally left what they were doing, left things behind, and started following after Jesus. They left their jobs, they left their nets, they left their families, they left their priorities, their plans, their appointments. They left all kinds of things to follow Jesus. This should be our response to the call of Jesus. Pag tinawag ka, go and follow. Handa na po ba tayong tumugon sa panawagan ng Diyos? Handa na po ba tayong sumunod sa Kanya? Amen. So, what does it mean to follow Jesus? Yeah. What does it mean to follow Jesus? We see that following Jesus means that you need to let go of some things. Yeah. Following Jesus means that we are going to do some things differently. That there will be some things that will be left behind. Now, we are in a little bit different situation today than those ng mga nakaraan. Bakit? Kasi nga nung mga panahon na yon, si Jesus is physically there for them to follow. Pero hindi naman dahil wala na si Jesus dito physically, hindi na natin siya mafa-follow. Wala man si Jesus physically, ito ang hindi magbabago. Following Jesus still means leaving some things behind to follow Him in a brand new life. Yan. Nung sinabi po nating follow Jesus, hindi naman natin sinabing iwan mo lahat. Diba? Sinabi lang natin na mayroon kang bibitawan. Amen? Amen. Maging malinaw po. Baka kasi kaya ayaw pumunta ng iba sa church, iiwanan daw lahat. Hindi. Meron ka lang bibitawan. Yan. Alam niyo mga kapatid, this is one of the reason kung bakit marami yung ayaw pumunta sa church. Bakit? Kasi sabi nila, madaming mababago sa kanila. Diba? Ayaw kong pumunta sa church kasi madaming bawal. Bawal na uminom. Bawal na gumala kapag linggo. Diba? Ayaw kong pumunta sa church kasi babait ako. Parang lugi pa sila. Diba? Well, kidding aside, malaki po kasi talaga ang mababago when you really start to follow Jesus. And I mean, not just follow Jesus, if you truly follow Jesus. Amen? Amen. Maraming trials, maraming sacrifices. Amen po ba? May mga bagay na kailangang bitawan. Amen? May mga nakaugalian na kailangang iwan. Amen? Yes, mahirap. Wala naman nagsabi-sabi na madali, di ba? Meron bang nag-invite sa inyo sa church tapos sabi, tara sa church para easy-easy na lang ang buhay mo? Meron po ba? Di ba? Wala naman. Gaya ng sinabi ng marami nung una pa lang, when you follow Jesus, hindi ibig sabihin nun, madali na kaagad ang buhay. Di ba? May Diyos ako, kaya wala nang pagsubok. Mali. Happy na lang always. Mali. Walang nangako na madali ang buhay Kristiyano. In fact, ginrantiyahan pa nga tayo na in this life, there will be troubles, persecutions, di ba? Walang nangakong madali. Walang nangakong puro saya. Di ba? Pero, may mga nangako na lahat worth it. Amen? Amen. John 16:33 says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble.
But take heart, I have overcome the world. Yan. In this world, you will have trouble. Pero wag kang mangangamba dahil kasama mo ang Diyos na napagtagumpayan na ang lahat sa mundong ito. Amen? Kaya naman, anumang pagsubok pa yan, basta kasama mo ang Diyos, kayang-kayang malampasan. Amen? Amen. So we see that following Jesus means that we are going to do some things differently. That there will be some things that will be left behind. Diba? Sometimes, it means you leave behind the life you might have. Sometimes, it means that you need to leave things behind. Yung mga plano mo sa buhay na sa'yo nakasentro. Amen? When you follow Jesus, your life is about Him. It is centered around Him. Hindi na ako, si Kristo na. Amen? Kaya naman ngayon, the question of your life ay hindi na what you want to do. It is what He tells you to do. Amen? Amen. It's no longer what you feel like doing. Hindi na kung ano yung gusto mong gawin. It's what His Word instructs you to do. Ano na ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Ang buhay natin ay hindi na kung ano ang ma-achieve natin sa mundo. Hindi na yon. Ito na kung ano yung maiipon natin sa langit. Amen? Amen. Focus na tayo sa mga makalangit. Again, temporary lang tayo dito sa mundo. Matagal na yung 80 years, 90 years, o sige, 100 years. Matagal na yon, di ba? Pero kung ikukumpara mo sa buhay na naghihintay sa'yo sa langit, ganun lang yung kaikli. Di ba? Because we will spend our lives in heaven eternally. Lagi-lagi, always, always. Diba? So mag-ipon na tayo ng kayamanan natin sa langit. Huwag puro dito sa lupa. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Again, let us be reminded, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, NLT, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Bago ka na. Amen? Sabihin nga sa katabi mo, nagbago ka na. Yes, nagbago na yan. Kahit kaunti, nagbago na yan. O malay mo, malaki na yung pinagbago, di ba? 8 years na tayo, siguro naman, kahit kaunti, mayroon nang nabago. Meron na po ba? Pumalakpak ka po lahat ng may mga nabago na sa kanilang buhay. Amen. You are leaving behind your old way of life to follow Jesus in a brand new kind of life. Yan. So number 2, yan. What does it mean to follow Jesus? Number 2, following Jesus means spending time with Him. Ayan. We cannot say na we follow Jesus kung wala tayong time para sa Kanya. Tama ba? Amen. Again, following Jesus, is not just every Sunday. Diba? Hindi lang tuwing may church. Following Jesus is a way of life. Following Jesus means spending time with Him and His Word. Yan. This is one of the most important elements of following Jesus, walking with Him and spending time with Him. That's what the first followers of Jesus did. They walked with Him. They asked Him questions. They listened to His answers. They just spent time with Him. Diba? Pero, iba na nga ngayon kasi wala na physically si Lord Jesus. Pero there are still ways para makausap natin ang Lord at sumagot siya sa atin. Paano? Through our prayers and the Bible. Amen? Pwede pa rin natin siyang kausapin through our prayers. At sigurado sasagot siya. Kaya lang, hindi mo naman literal na maririnig ang sagot niya. Saan mo makikita ang sagot niya? Word of God sa Bible. Kasi kung ine-expect mo na bubulungan ka ni Lord na, sige, di ba? Ayan na. Hindi ganon. Yeah? Sasagutin ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Ang tanong, paano maririnig ang sagot kung hindi mo man lang binubuklat ang Biblia? Pwede naman every Sunday na lang. Kapag tumama, yun talaga, I'm super blessed. Nasagot ni Lord yung prayer ko. Paano kung malayo sa topic yung prayer mo?
Unless na lang sa isang service, talagang from Genesis to Revelation, i-discuss natin, di ba? Wala nang uwian yun. Di ba? Lalagpas na tayo sa lakit nun. Well, kidding aside, basahin po natin ang Biblia para marinig natin ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen. Again, hindi po sapat yung linggo lang. Hindi po sapat yung Wednesday lang. Following Jesus should be a way of life. Amen? Amen. Yan. Ang Bible, ang basic guide natin in following Jesus. Kasi nakasulat na dito ang lahat. Yan. For everything that was written in the past, Romans chapter 15 verse 4 says, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Yan. Kasi mga kapatid, yung mga nangyari sa inyo, nangyari na rin yan sa kanila. Diba? At hindi naman porket ibang tao ka na, iba na rin yung Diyos. Diba? Ang Diyos natin hindi nagbabago. Kung paano niya pinagpala lahat ng tao, diba? Mula kay Moises, mula sa mga sumunod sa kanya, ganun din niya pa tayo pagpapalain. Bakit? Nabago yung tao pero yung Diyos hindi. Amen? Kaya kung ano man yung pinagdaraanan mo, kung may pangako ang Diyos sa Biblia, hugutin mo. Mayaman ka na daw, sabi ng Biblia, hugutin mo. Amen? Magaling ka na daw, sabi ng Biblia, hugutin mo. Amen? Victorious ka na daw, sabi ng Biblia, hugutin mo. Amen? Ano pa? Nakatapos ka na daw ng pag-aaral, sabi ng Biblia, hugutin mo. Amen? Successful ka na daw, sabi ng Biblia, hugutin mo. Maganda daw ang plano ng Diyos sa iyo, hugutin mo. Anong pinagdarasal mo, hugutin mo. Amen? Amen. Hugutin natin ang mga salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, sigurado mangyayari at matutupad. Amen? Diyos ang nangako, hindi tao. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya lang, kung hindi mo nabasa, lugi ka. Kasi, hindi mo makiklaim ang pangako na hindi mo alam. Diba? Binigyan ka na pala ng house and lot. Sa iyo na nakapangalan, may titulo ka na. Hindi mo nabasa, hindi mo alam, sayang. Amen? Amen. Again, make time for the Word of God. Hindi pwede yung tira-tira lang. Amen? Amen. Lahat ng kanyang utos, nandun. Lahat ng kanyang bilin, nasa Biblia. Lahat ng kanyang mga paalala, nasa Biblia. Lahat ng kanyang mga pangako, nasa Biblia. Lahat. Ang kailangan lang natin gawin is make time to read our Bible. Amen? Tanong. Ito na ang tanong. Nagbabasa pa po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Sige po, pumalakpak nga po lahat na nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Araw-araw o tuwing Sunday? O tuwing may extra na oras lang? Tuwing hindi busy? Kapatid, wag naman sana na tira-tirang oras lang ang bibigay natin para sa Diyos. Amen? Let us make time for God. Make time. Lahat tayo binigyan ng 24 hours. O meron ba binigyan ng 25? Pengi naman kahit 30 minutes. Diba? Wala. Pare-parehas tayo may 24 hours. Diba? Laanan natin ang Diyos. Ang sakit naman para sa Diyos nun. Diba? Na tira-tira lang ang ibibigay mo sa Kanya. Read the Word of God. Kasi sayang, ang dami mong namimiss na blessings kapag hindi ka nagbabasa ng Word of God. Kasi ang daming pangako sa Bible, ang daming sagot sa Bible, ano man yung tanong mo sa buhay. Ano man yung bumabagabag sa'yo, may sagot. Ano man yung pinoproblema mo, sigurado ako, nasa Biblia ang sagot. All you have to do is make time to read the Word of God. Amen. Again, hindi ako magsasawang paulit-ulitin. Make time to read the Word of God. Amen? Amen. So number 3, yan, mabilis lang tayo. Number 3, what does it mean to follow Jesus? Ano nga ulit yung number 1? Following Jesus means you need to let go of some things. Number 2, following Jesus means spending time with Him. And number 3,
Following Jesus means serving in His ministry. Yeah. We are saved to serve. Amen? Anong pang ilang year natin yan na topic? Second, di ba? Saved to serve, di ba? Ano po yung verse natin dyan? Alam na alam natin yan. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Yan. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. For it is by grace that you have been saved through faith. And it is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God has prepared in advance for us to do. If you really follow Jesus, you will be in the ministry. Amen? If you really follow Jesus, you will be in the ministry. Amen? Amen. Magiging langgam ka. Amen po ba? Ano nga yung battle cry natin nung nakapag-aralan natin last month? For the King and His kingdom. Yan. Ang tanong, may ministry ka na ba? Mga kapatid, maraming kailangan gawin sa gawain ng Diyos. Amen? Marami rin kailangan gumawa sa gawain ng Diyos. At isa ka doon. Amen? Sabihin nga sa katabi mo, kapatid, kailangan ka sa ministry. Yan. Well, isa sa mga reason kung bakit wala pang ministry yung karamihan, dahil iniisip nila na hindi naman nila kayang gawin yung mga need gawin sa isang ministry. Hindi ko naman kayang humayo. Hindi ko naman kayang magpakanta. Kapatid, baka hindi ka naman kasi tinatawag para humayo. Baka hindi ka tinatawag para kumanta. Baka hindi ka para doon. Let me tell you this, mga kapatid. Lahat tayo may kanya-kanyang gift mula sa Panginoon. Amen? At lahat ng gift na ito para magamit mo sa kanyang gawain. Amen? Walang taong walang gift. Meron at meron ka. Baka tinatago mo lang, ilabas mo na. Amen? Sabihin sa katabi, ilabas mo na. Ayan. Ang kailangan mo lang gawin, hanapin mo yung ministry na nababagay sa gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Ang kulang kasi sa atin minsan, hindi tayo naghahanap. Hinihintay natin na yung ministry mismo yung kusang lumapit sa atin. 'Di ba? Again, maraming kailangan gawin sa gawain ng Panginoon. And surely, isa ka sa mga kailangan para mas mapagaan ang mga gawain ito. Amen? Anong kailangan mong gawin? Lumapit ka sa mga leaders. Yeah? Huwag mahihiyang magtanong kung ano ba ang pwedeng maitulong kasi brothers and sisters, sigurado mayroon. Amen? So I encourage everyone na wala pa pong active ministry, know your gifts. Then, punta ka sa ministry kung saan mo magagamit ang gift mo. Kung magaling kang magluto, welcome ka sa kitchen ministry. Amen? Kung magaling kang makipag-socialize, yan. Nandiyan ang ushering ministry. At marami pa pong ibang ministry na pwede nating samahan. Lapit lang po kayo sa leaders. Amen po ba? Amen. So number 4, panghuli, last na po ito. What does it mean to follow Jesus? Number 4, following Jesus means sharing God and His Word. Yeah. This is the ultimate test of following Jesus. Sharing the good news of salvation. This is our great commission. Huwag po natin kakalimutan yung letter C. This is our great commission. Kasi minsan nawawala yung C, naging great omission. Hindi na natin ginagawa. Diba? Huwag nating tatanggalin yung C sa ating commission. Huwag niyo rin pong babaguhin yung pronunciation. This is not our great commission. Commission po. Amen? Amen. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. I hope na alam niyo to. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen? Hindi ka nag-iisa. Amen? Ayan yung pangako. Surely I am with you always to the very end of age. Kasama mo lagi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya huwag kang matakot humayo. Huwag kang matakot mag-share ng salita ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos
kasama mo kami. Amen? Kasama mo ang buong OCWMMI Pampanga. Amen? Amen. Kaya kung may gusto kong hayuan, magsabi ka lang, pupuntahan natin. Amen? Amen. Yan. Ano ulit yung battle cry natin? For the King and His Kingdom. Yan. Mga kapatid, kahit gaano pa natin isigaw yan, kung mananatili lang tayo dito sa loob ng church, baliwala lang. Amen? Kailangan nating lumabas. Kailangan nating humayo at ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Amen. Hindi palay ang lalapit sa manok. Amen? Kailangan po nating lumabas. This is our great commission. Hindi tayo tinawag ng Diyos para tayo-tayo lang ang ligtas. Amen? Kaya nga tayo nag-expand ng church. Kasi ine-expect natin mas marami pang pupunta dito. Amen? Amen. Hindi tayo-tayo lang. Hindi pwedeng friends and family lang. Diba? Amen. Yan. Tinawag tayo ng Diyos para mas dumami pa ang maligtas sa pamamagitan din natin. Tayo ay kanyang instrument para mapalaganap ang kanyang salita at maligtas yung mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan mo, ba? Yung mga kapitbahay mo. Oo, kahit naiinis ka madalas sa kapitbahay mo, kasama yan sa assignment ni Lord sa'yo. Amen? Lahat tayo walang umiiwan. Walang pinipili ang kaligtasan. Ang biyaya at kaligtasan ay para sa lahat. Amen? Walang may mas deserve na maligtas. Hindi, mas deserve kong maligtas. Ako muna. Hindi. Lahat tayo hindi karapat-dapat. Diba? Pero dahil sa mayamang biyaya niya, naligtas ka pa rin sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Amen. It is by grace that you have been saved through faith. Amen? Ganyan lang naman kasimple. Share mo naman. Diba? Sabihin sa katabi, share mo naman si Lord. Amen? Amen. Naalala niyo ba yung sinabi niya sa katabi niyo kanina? Hindi po yung pinagkwentuhan niyo during preaching. Yung sinabi po natin, follow me as I follow Christ. Well, mga kapatid, it does not necessarily have to be that phrase. Diba? Pwede mo nang sabihin, kapatid, kamusta ka na? Kapatid, napansin ko parang hindi ka okay nitong mga nakaraang araw. Baka gusto mong sumama sa church. Try mo lang, kahit isang beses lang. Kapatid, alam mo, ganyan din yung napagdaanan ko dati. Malaki yung naitulong ng Word of God sa akin. Gusto mo, try mo din, ito yung verse. O gusto mo, sama ka na rin sa Sunday. Kahit isang Sunday lang. Diba? O kung hindi ka talaga pwede ng Sunday, gusto mo, mag-Bible study sa inyo. O kaya, may Bible study tayo dun sa may kapitbahay. Sama ka minsan. Diba? Yung mga ganitong klase ng gesture, mga kapatid. You don't actually have to say na, come on, follow me as I follow Jesus. Kasi, masyado nga namang mabigat pakinggan. Sino ba naman tayo, di ba? Pare-parehas tayong undeserving sa biyaya ng kaligtasan. It is Jesus, si Jesus, hindi tayo. Amen? Amen. O siguro mas better sabihin natin, kapatid, come with me. Let's follow Jesus. Amen? Amen. So, let's have a quick recap lamang po ng ating napag-aralan. What does it mean to follow Jesus? Number 1, following Jesus means you need to let go of something. Number 2, following Jesus means spending time with Him. Number 3, following Jesus means serving in His ministry. And number 4, following Jesus means sharing God and His Word. Amen? Amen. So ano po ang ating Macarius Challenge? Ang ating pong Macarius Challenge is truly follow Jesus with all our hearts. Marahil marami sa atin hindi pa talaga alam what does it really mean to follow Jesus. But now that we know, let us truly take note of the word, truly follow Him with all our hearts. Amen. Shall we all stand? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa patuloy na pag-abot mo sa amin, Panginoon.
Maraming salamat dahil patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan ng iyong mga pangako. Patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan ng iyong kadakilaan, ng iyong kahabagan, at ng iyong katapatan sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng blessings na hindi namin masukat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming sinasamahan, Panginoon. Patuloy niyo kaming sinusubaybayan, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Patuloy po na matuto kami, Panginoon, kung paanong tunay na ikaw ay sundan, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami na makita sa aming buhay ang kadakilaan mo, Panginoon. Na we are Christians not just in church, not just every Sunday, not just every Wednesday, Panginoon. We are Christians in every day of our lives dahil nasa puso ka namin, Panginoon. Let our lives shine before men, Panginoon, para makita nila, Panginoon, ang katapatan mo sa aming buhay, Panginoon. Let others see you in our lives, Panginoon. Kaya makita niya, Panginoon. Mabless sila, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At makita nila, Panginoon, na ganito ang mga anak mo. Ganito ang mga Christians, ang mga follower of Christ, Panginoon. Na sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon, maging isa itong testimony, Panginoon, para lumapit ang ibang tao sa iyo, Panginoon. Lord God, and everything, Panginoon, na mangyayari, we will bring back the glory to you, Panginoon. Sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng papuri, Panginoon. Lord God, maraming salamat po dahil patuloy niyo po kami sinasamahan, Panginoon. Patuloy niyo po kami binabago from glory to glory, Panginoon. Lord God, malaki na po ang pinagbago namin from day one na makilala ka namin, Panginoon. And Lord God, wala pong pagsisisi sa aming puso na tinalikuran namin ang mga bagay na ito para sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil tinawag mo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil bagamat minsan nagkukulang kami ng oras sa iyo, Panginoon, hindi ka pa rin nagkukulang sa amin, Panginoon. Patuloy niyo pong binubuhos ang pagpapala mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng iyong mga pangako para sa amin ng mga anak mo, Panginoon. Lord God, wala kaming may babalik kundi puro pasasalamat at pupuri, Panginoon. And in turn, Panginoon, we will serve you, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyong ministry, Panginoon, bilang pasasalamat sa lahat ng iyong kadakilaan, Panginoon. And Lord God, we will share you sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Hindi po kami makukontento na kami lang ang ligtas. Kailangan, Panginoon, ang aming mga kaibigan, aming mahal sa buhay, aming sambahayan, ang aming mga kapitbahay, Panginoon, ay madala namin sa gawain mo, Panginoon. And Lord God, we pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, na may gusto, na mayroong kapamilya, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na gustong dalhin sa church, Panginoon. Lord God, tulungan mo po sila, Panginoon, para magkaroon ng courage na i-share ka sa kanila, ma-invite sila dito sa church, Panginoon. And Lord God, may you touch the hearts of their targets, Panginoon, na i-invite, Panginoon, na tumugon sa panawagan mo, Panginoon, na pumunta sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming natutunan sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo lamang po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ano nga po ulit ang ating Macarius Challenge? Truly follow Jesus with all our heart. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory.